Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Luvimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, nagpunta sa opisina si Amy sa kumpanya na pinagtatrabahuan ni Ronald at nakipag-usap sa manager. Patakaran pala ng opisina na pag gumawa ng isang di maganda ang empleyado ay tatanggalin siya agad. Natanggal nga si Ronald at sinabi niya kay Katlia na wala siyang pagkukunan ng pera. Pero pinagsabihan siya ni Katlia na ipasok niya kay Badong sa trabaho. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento natin na pinamagatang Pagbabago. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Deep within, forever in my heart. O auntie, andito pala kayo sa bayan. Oo nga, Briggs. Dahil may bibilihin ako, kaya napunta ako dito sa bayan. Kahit ako rin. Kumusta naman kayo? Okay lang. Masaya naman ako kahit katulong lang ang kasama ko sa bahay. Sinabi ko kay Amy na doon na sila sa bahay, pero ayaw naman niya. Ganun ba? Si Ronald, di na ba umuwi sa inyo? O kaya nagpapakita? Hindi. At doon na siya sa kabit niya. Baka doon sa apartment ni Katlia. Talagang nagsasama na sila. Alam mo, di naman ako nagkulang sa pagpapaalala sa kanya. Pero di ko alam bakit siya nagkaganyan. Di ko nga rin alam, auntie, kung ano ang nakita niya doon sa babaeng yun. Alam mo ba kung saan sila nakatira? Bakit pa, auntie? Anong gagawin niyo? Gusto kong makausap ang babaeng yon. Si Amy. Alam niya kung saan sila nakatira. Sige, at kakausapin ko na ituro niya sa akin kung saan sila nakatira. Ayaw kong ginagawa ng aking anak na humaling na siya sa babaeng yon. Sana nga makausap niyo para maliwanagan. Oo, ayaw kong mapahamak ang anak ko sa babaeng yon at mapunta sa impyerno ang kaluluwa niya. Ani, ngayon, madami akong ibibigay na pera sa'yo. At may bonus pa ako. Wow! Ang galing naman! Di ba,
sabi ko sa'yo na mas okay yan? Malaki ang pera dyan. Oo nga eh. Ganito pala. Walang kahirap-hirap ang pagtitinda ng bato. Pero bago tayo mag-happy-happy, humit-hit muna tayo at magpakasaya. Yan ang gusto ko, honey. Kaya love na love kita. Balae, ang aga mo namang napunta dito. May maipaglilingkod ba ako sa'yo? Balae, napasyal ako dito kasi may tatanungin ako kay Amy. At gusto ko ring makita ang apo natin. Ganun ba? Pero mamaya pa yata uuwi si Aimee. Okay lang, Balay. Di bale. At aalagaan ko itong apo ko. Namimiss ko na kasi siya. Masaya ako at di ka pa nagbago kahit wala ng ugnayan ang mga anak natin. Kahit naghiwalay na sila, nandyan ka pa rin para kay Aimee at ng apo natin. Oo, Balay. Kung di sana gumawa ng kalokohan si Ronald, masaya sana ang pamilya natin. Ay, di ko nga alam kung ano ang nakain ng lalaking yun. Ay, kaya nga Balae. Kaya Balae, gusto kong malaman kung saan nakatira ang babaeng yun. At kakausapin ko siya. Siya ang dahilan kung bakit nagkagulo ang kanilang pagsasama ni Amy. Di naman natin mapilit kung ayaw niya. Kung talagang mahal niya ang babaeng yon, ay wala na tayong magagawa, Balae. Kahit siguro makausap mo ang anak mo. Ay, nasaktan na si Amy. Kaya mahirap nang makipagbalikan siya kay Ronald. Yan po ang pinuntahan niyo dito, Mama. Oo, Iha. Sige, ituturo ko po sa inyo kung saan sila nakatira. Pero, hindi po ako magpapakita sa kanila. Hindi ako sasama sa inyo. Oo, Iha. Kami ni Enday ang pupunta doon. Basta ituro mo lang kung saan. Pasensya na po kayo sa akin, Mama. Okay lang yun, anak. Naiintindihan kita. Mas pinili niya ang babae niya kaysa kami ng aming anak. Mas minahal niya ang kabit niya. Kaya, di na yun babalik sa amin. Wala na rin akong planong babalik sa kanya. Kakausapin ko lang siya, Amy. Gagawin ko lang ang dapat dahil ina niya ako. Maintindihan ko po kayo. Makikipag-usap din ako sa abogado namin. Magpapatulong ako sa kanya kung ano ang dapat kong gawin. Anong pinabalak niyong gawin? Ipapakulong niyo ba siya? Yun lang ang paraan para bumalik ang aking anak at di siya mapunta sa kumunoy ng kasalanan. Girl, I need you. I need your love. Kahit anong gawin niya sa anak niya, kung matigas ang ulo at kalooban niya, wala tayong magagawa. Ay naku, Tay. Wala na ho akong pakialam sa kanila. Kung anong gusto niyang gawin, gawin niya. Wala na akong pakialam. Anak, Di ako magpaparusa sa kanya. Andyan na ang Panginoon. Bahala na sa karma. anak, Yan po ang gusto niya.
Di magdusa siya. Di ko nakasalanan kung makulong man siya. At wala akong pakialam kung ano man ang mangyayari sa kanya. Wow! Para akong lumilipad, honey. Ang sarap ng pakiramdam. Kahit ako, honey. Lumulutang ako. Hanggang kailan ang relasyon natin na ganito, Ronald? Anong ibig mong sabihin? Di pa tayo totally na mag-asawa. Pero gusto kong pakasalan mo ko. Pero paano? Katlea. Pero okay lang. Kasi pag mayroon tayong di pagkakaunawaan, di mahirap na maghiwalay tayo. Madali lang, di ba? Kaya nga, para di kita hiwalayan, ibigay mo lahat ang gusto ko. Kung hindi, alam mo na ang mangyayari, di ba? Madali ka lang palitan. Diyos ko, di ko gustong ginagawa ng anak ko. Ay, kailangan na mailayo ko siya sa babaeng yon. Napakasamang babae. Ayokong mapariwara ang anak ko. Kaya kahit anong mangyari, gagawin ko ang lahat para humiwalay siya sa babaeng yon. Ayokong malugmok ang anak ko sa kasamaan. Wala doon ang mga walang hiya. Saan kaya nagpunta ang anak ko at ang babaeng yun? Umalis daw sila, sabi ng mga kapitbahay nila. Anong gagawin ko? Kailangan kong makausap ang babaeng yun. Ano kaya ang ikinabubuhay ni Ronald? Wala na siyang trabaho sa kumpanya nila. Parang kinakabahan ako. Ayoko na may mangyaring masama sa anak ko. Ayoko, Diyos ko. Ano na kayang nangyayari kina Mama at Ronald? Nagkausap na kaya sila ng anak niya? Iyon ang di natin alam, anak. Nag-aalala lang ako. Baka sa galit ni Mama kung napaano siya. Abay, tawagan mo siya. Ayokong makialam, tay. Isa pa, bahala na silang mag-ina mag-usap. Ay, nako. Mabuti pa. Kumain na lang tayo. Nagugutom na po ako, tay. Mamaya, saka lang ako tatawag kay Mama. Ay, oo nga pala, may dala po akong ulam. Nagpa-uwi kasi yung nag-blow out. At saka marami akong trabaho, tay. Inuwi ko na lang yung iba. Kasi, kailangan na lahat ni boss bukas. Ay, sige ta, kain na tayo. Pagkatapos niyan, ako na ang bahala kay baby. Mabuti naman anak at napatawag ka. Opo, Mama. Kumusta po yung pinuntahan ninyo? Di namin naabutan doon sa apartment nila. May pinuntahan daw sila ng babaeng yon. Ay, ganun po ba? Pero babalik ako doon.
pag nandun na ang mga yon. Relax po lang kayo, Mama. Baka kung anong mangyari sa inyo. Oo nga pala, baka duman ako dyan sa inyo bukas. Namimiss ko na kasi ang apo ko. Sige lang po, Mama. Puntahan niyo lang dito sa bahay. Andito naman si Tatay. Siya ang mag-aalaga. Salamat, Amy. O sige, Mama. At may pasok pa po ako. Bye. Bye. Ay. Alam ko na masakit pa rin kay Amy ang ginawa ni Ronald. Alam kong mahal pa niya ang anak ko. At ramdam ko yan. Kung pwede lang sana, gusto ko na magkabalikan silang dalawa. Girl, I need you. I need your love. Salamat naman at nakapasyal ka dito, Balae. Oo, kasi namimiss ko ang aking apo. Talaga, Balae? Oo, balay. Wala naman akong ginagawa sa bahay, kaya pupunta na ako dito. Pero may pupuntahan din ako mamaya. Babalikan ko yung apartment kung saan nakatira si Ronald at ang babae niya. Gusto kong makausap ang babae na yon. Sige, ikaw ang bahala, Balae. Anak mo siya at kailangan din na paalalahanan mo. Oo, di ko gusto ang ginagawa ng anak ko. Mas lalo na yung babaeng yon. Di na niya naisip na may anak siya. Kaya nga balay. At ako'y nahihiya. Kung maaari lang, gusto ko na magkabalikan sila ni Amy. Ewan ko, Balae. Gustuhin man natin na magkakabalikan sila. Kung si Ronald naman, sinasaktan niya ang anak ko. Baliwala din, Balae. Kasalanan ng babae na yon. Bakit kaya? Ano kayang pinakain ng babaeng yun sa anak ko? Bakit sunod-sururan si Ronald? Wala ka na sigurong reklamo pa, Ronald. Binigyan ka na ni Badong ng kotse na magiging service mo. Oo nga eh. Kaya pagbutihin mo ang trabaho mo para walang problema. Oo. Gagawin ko lahat para sa'yo, honey. Oo nga pala. Kumusta na kayang mag-ina mo? Ano? Di mo ba sila namimiss? Lalo na si Amy? Oh, bakit mo naman natanong yan? Gusto ko lang malaman. Ano? Imposible na wala ka nang nararamdaman sa asawa mo. Pwede bang wag na nating pag-usapan yan? Ayaw mong pag-usapan? Kasi alam ko na mahal mo pa rin siya. Pwede ba? Wag na natin siyang pag-usapan. Maaari ba, Katleya? Okay, kung yan ang gusto mo. Pero wag ko lang malalaman na nakikipagkita ka sa kanya. Wala na nga. Kaya nga, gusto ko ang malinaw na usapan. Alam mo na, talagang iiwanan kita. Talagang iba ang ugali ni Katleya. Kakaiba. Pero oras na hiniwalayan niya ako, papatayin ko siya. Iniwan ko at pinabayaan ko ang pamilya ko dahil sa kanya. Pero kung gagawin niya na iwan ako, hindi maaari. Papatayin ko siya. Si Badong.
May papadeliver na naman siguro. Hello, bossing! Sige, bossing. Doon ba sa dati? Okay, boss. Sige, bossing. Bye. Meron na namang pagkakapirahan. Marami na naman akong i-deliver. Oh, pare, big time ka na. Meron ka na ng kotse? Oh, ikaw pala, pare Bricks. Ay, Kumusta ka na? ito, dati pa rin. Oh, kumusta naman ang trabaho? Kung sa trabaho, okay lang. Oo nga pala. Ikaw, saan ka nagtatrabaho ngayon? Buy and sell, pare. Ha? Sige, pare. At dumaan lang ako dito na nagpagasolina. May kliyente kasi ako. Sige pare, ingat ka. Salamat naman, Bricks, at nakontak kita. Kumusta ka na, Amy? Okay naman. Nakaka-move on na. Oo nga pala. Nakita ko si Ronald Hmm? dun sa gasolinahan. Alam mo ba na may kotse na siya? Oh, talaga? Parang big time ng loko eh. O di masaya. Masaya ako para sa kanya at big time na. Para meron na siyang maibigay sa kabit niya. Amy, Ay, wala na akong pakialam kung anumang buhay ang meron na siya ngayon. Kahit pupunta pa siya sa impyerno, wala akong pakialam, Bricks. Amy? Nawala na ako ng paki sa kanila. Pinuputol ko na ang lahat-lahat ng ugnayan namin. At may plano din akong gagawin. Ano yun? May nakausap akong abogado. Mag-file na ako ng annulment para mapawalang bisa na ang aming kasal. Ha? Oo. At lahat ng ebidensya ibibigay ko. Na talagang may kabit siya at sila'y nagsasama. Okay. Kung saan ka masaya at gumaan ang loob mo, o di ganun, okay lang. Oo. Talagang gagawin ko yun, Bricks. O sige, Amy. At may gagawin pa ako. Salamat sa oras. Bye. Bye, Bricks. Kahit anong mangyari, ayoko nang makipagbalikan pa kay Ronald. Ayos. Malaki ang dineliver ko. Malaki din ang ibibigay sa akin ni Badong. Malaki na naman ang maibibigay kong pera kay Katley. Sa trabahong ito, yayaman ako. Para lahat ng gusto ni Katley, maibigay ko lahat ng luho niya. Kanina pa may sumusunod sa akin na kotse. Teka. At mag-overtake ako. Bumilis din ang takbo ng kanyang kotse. Ano kayang ibig sabihin nito? Sino ang mga nasa kotse? Sino? Girl, I need you. I need your love. Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kwento natin sa linggong ito na pinamagatang Pagbabago. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig.
Mula sa panulat ni Lovimin Aquino Sr., Production Supervision, Leti Astudillo Aquino. Mula sa Lovelit Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo.